Hello mga friends, and welcome back to our channel called Chess Corner. My name is Kuya Che, and for today's content mga friends, we will going to have a short review on Foundation to Criminology, kumbaga in a nutshell. Ayan, so konti-konti lang para talagang maintindihan ng mga viewers natin, especially yung ating mga criminology graduates po na nagre-review ngayon for their upcoming criminology licensure examination. Good luck po sa inyo. Take it easy guys. Simple-simplehan nyo lang. Ayan. At with these videos of ours, I think makakatulong na rin ito sa inyo ng kahit papano. Ayan po. So, ayun. Magbibigay tayo ng mga pakonting-konting information guys with regards to Foundation to Criminology or Foundation of Criminology. Meron kasi naglalagay Foundation to Criminology. Meron din Foundation of Criminology. Ayan. So, mga importanteng bagay lang po ang ating i-share ngayon. Kahit kunti-kunti, pero at least parang nasa range din siya ng target. Yung mga importante, yung mga bagay sa Foundation of Criminology ay pasok dito. At saka ulitin ko po, tapusin nyo po itong video na ito kasi after this short review, syempre meron tayong pop quiz. Alright, so ano pang hinihintay natin? Let's get it on. Let's start. Alright, so first things first, let us first define what is criminology or define criminology. So, syempre, doon tayo sa universal definition muna kasi sa tingin ko kasi must kompleto siya at lahat ng information with regards to criminology ay andoon sa definition o sa universal definition of criminology na ginawa ni sino? Tama! Sino pa nga ba? Si Edwin H. Sutherland. Opo, yung universal definition of criminology ay si Edwin Sutherland po ang nag-define noon. So, sige. Definition of criminology. Ayan. So, criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon, sabi ni Edwin Sutherland. Okay? It includes within the scope the making of laws, the breaking of the laws, and the reaction towards the breaking of the laws. Ayan po yung universal definition ng criminology. Ngayon, breakdown natin yan lahat, dissect natin yan, mga importanteng mga terms na nandoon sa definition of criminology. Okay? Sige. Okay mga friends, let us dissect the important terms na makikita natin sa universal definition of criminology. Bakit crime as a social phenomenon? Ayan, kasi po etong krimen na ito ay talagang nangyayari ito sa atin. Opo. At hindi pwede natin sabihing i-stop ito or hintuin, kumbaga, kasi ito pong committing of crimes
ang root cause po nito ay through number 1, social interaction. Ayan po. Tapos number 2, gawa ng tao. Tapos ang iba pang reason dyan ay galing sa kultura. Ayan. So, ibig sabihin, in short, itong criminality or committing of crime ay hindi po natin maiwasan. Talagang nangyayari po yan kasi may mga social reactions kasi. Ayan. So, bakit meron talagang krimen at hindi talaga maiwasan kahit anong gawin ng tao, kahit anong mga modern strategies and equipment ang ginawa ng tao, ay may crime at may crime pa rin nangyayari. Ayan po. So itong mga ganito guys, connection po ito yan doon sa aking isang vlog na nakasali or in connection sa book na isinulat kong The Secret Book of Happiness. Hindi pa po ako tapos doon. Part 1 pa lang yun. Gagawin ko pa po yung part 2, yung The Creation of the Material World. Ayan po. Bakit ba tayo napunta doon? Next! Okay, next is process of making the law. Ayan. So, ano ibig sabihin nun? The making of law or the process of making of law. Okay. Sa criminology kasi, pinag-aaralan din talaga itong mga crimes na nangyayari dito sa ating society. Tapos atin pong ina-analyze yan at atin pong tinitignan kung ano ang pwedeng gawin para hindi po natin totally matanggal ito mga friends. Ano po, pero pag sinabi nyong prevention, pwede po. Mababawasan yung krimen, pwede rin po. Ayan. So, pinag-aaralan natin yan as criminology people. Ayan po. Yun na lang po yung term. Wala po kung ibang maisip na magandang words para doon eh. Criminology people. Ayan. Or mga tao na na-involve or nakasali sa criminology community. Okay? So, pinag-aaralan din natin yan. So, under po yan sa process of making the law. Ayan po. Tapos, next, breaking of the law. So, ano ibig sabihin ng breaking of the law? Ayan guys. So, pinag-aaralan din natin yung mga criminal behavior. Okay? So, why do people commit crime? Ayan. Yung mga causes, mga factors. Ayan po. So, pinag-aaralan din natin yan. Kaya nakasali yan sa definition of criminology, yung breaking of the law. Tapos, ang last mga friends is that the reaction towards the breaking of the law. Ayan po. So, tayong mga criminology people, yun na naman. Wala talaga akong maisip na magandang word dito eh. Pasensya na po mga friends. Ano po? So, in connection to the reaction towards the breaking of the law, ayan po. So, tayo po ay pinag-aaralan din po natin kung paano sila hulihin. Okay? At saka paano sila bigyan ng sinasabi nating rehabilitation. Ayan. Tapos, paano natin i-identify kung anong klaseng crime ba ang nagawa. Okay? Tapos, analysis on the penalty. Ayan po. And, ano pa ba?
Tapos pinag-aaralan din natin yung mga responses of the people in the community. Oo, so matatandaan niyo mga friends, ilang pillars ba meron yung ating Philippine criminal justice system? 3, 2, 1. Tama po, meron tayong 5 pillars sa ating Philippine criminal justice system. So, yung community guys, mga friends, kasali po doon sa 5 pillars na yon. As a matter of fact, ika-5 pillar siya. Okay? So, ano yung first pillar? Police or law enforcement. Number 2 is the prosecution. Number 3, court. Number 4, correction. And the last but not the least, yung ika-5 ay yung community. Ayan po. So, pinag-uusapan din ng mga tao na kasali sa criminology community kung ano-ano ba yung dapat nang gawin para hindi lumala yung problema about criminality. Ano po? So, yan yung ating sinasabing reaction towards the breaking of the law. Ayan po. So, yan po yung mga important terms na makikita natin sa definition of criminology na dinefine po ni Edwin Sutherland. Alright, so kung ako ang tatanungin mga friends, meron din akong sariling definition na yung short definition lang na parati kong itinuturo sa aking mga estudyante pa ako nagtuturo ng Foundation to Criminology. Ito yung definition ko guys. Criminology is the scientific study of crime, criminals, criminal behavior, at saka itong the study of the responses of the people in the society. Ayan. Opo. Importante po 'yun yung yung society's response, yung mga reaction po nila. Ayan. Dapat po natin isali 'yun sa ating pag-aaral ng kriminolohiya. Bakit? Kasi saan ba nangyayari yung krimen? Di ba sa community nangyayari. So ang unang-unang as a matter of fact, kung ating i-analyze sino ba ang unang responder? O sino ba yung unang nakakita ng krimen? Yung mga tao na nandoon sa community, di ba? So, dahil dyan, ina-analyze din natin yung behavior ng mga tao na apektado doon sa etong criminality na meron tayo. So, tinatanong din natin sila kung ano ba ang feelings nila, okay, or perception nila sa mga nangyayari in relation to criminality doon sa kanilang community. Ayan po. So, yan lang po ang simple definition para sa akin na sinishare ko rin sa aking estudyante. Alright, sige. Alright mga friends, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang isabihin sa inyo yung mga topics na pag-uusapan natin ngayon dito sa content na ito. So may 4 na items lang po akong isi-share sa inyo. Tapos tuloy-tuloy tayo sa pop quiz. Opo. So ito po yung aking 4 na items na pag-uusapan natin dito sa content na ito. Alright, so number 1 ay pag-uusapan muna natin yung nature of criminology. Number 2, yung scope of criminology. Tapos number 3, crime versus deviance.
And number 4, of course, the school of thoughts. Alright, so teka lang. Bantayan nyo mga friends, ano po, mga criminology students at saka yung nagre-review for criminology licensure exam, kasi with regards to the nature and scope, medyo magkaiba yung isi-share ko sa inyo ngayon, no? Formation na naandoon na po sa mga libro ni Cirilio M. Trajo, ni Sir Guevara, nina Ma'am Pajarillo, yung mga gumagawa po ng libro na patungkol sa introduction to criminology. Bantayan nyo mga friends, kasi iba talaga ang isi-share ko sa inyo dito when it comes to nature and scope. Alright? Sige po. 1. Nature of criminology. Criminology is interdisciplinary, borrowing concepts from sociology, psychology, biology, law, and political science. Crime is not studied in isolation. It is examined as a social phenomenon influenced by environment, culture, and human behavior. 2. Scope of criminology. Criminology focuses on 4 major areas: crime, the act prohibited by law; criminal, the person who commits the act; victim, the one who suffers harm; society's reaction, police, courts, corrections; and community response. 3. Crime versus deviance. Not all deviant acts are crimes, and not all crimes are deviant everywhere. Crime is legally defined, while deviance is socially defined. This explains why some acts are criminalized in one society but tolerated in another. 4. Schools of thought. Classical school. Beccaria. Bentham. Crime is a result of free will. Punishment must be swift, certain, and proportionate. Positivist school. Lombroso. Ferry. Garofalo. Crime is caused by biological, psychological, and social factors beyond individual control. 5. Importance of criminology. Criminology helps in 1. Crime prevention. 2. Policy formulation. 3. Improving law enforcement strategies. 4. Understanding criminal behavior for rehabilitation rather than pure punishment. Bottom line, criminology trains you not just to enforce the law, but to understand crime deeply and respond intelligently.